The Batang Quiapo set is heating up, but not because of the cameras. Is Coco Martin a generous mentor or a harsh director? Recently, Rod Navarro Jr. made explosive claims about mistreatment and unfair pay. But the industry isn't staying silent. From OG Diaz's shocking receipts to production staff coming forward with the truth, we're diving deep into the testimonies that reveal who Coco Martin really is behind the scenes. Stick around because these statements might just change how you see this entire issue. McCoy De Leon's testimony. Hindi naging madali trabaho ko sa Batang Quiapo. Mahirap ang naging trabaho doon pero mas mahirap pag walang trabaho. Nabigyan ako ng pagkakataon makatrabaho isa sa inspirasyon ko sa industriya. Napatunayan niya na hindi lang siya sa harapan ng kamera tagapagligtas dahil kahit sa likod ng kamera, maraming siyang natulungan sa pagbibigay ng trabaho. Naligtas niya rin ang ilan maging mabuti ang buhay at isa na ako doon kaya hindi ko pinalagpas yun. Hanggang ngayon nagpapasalamat ako. Maraming oportunidad ang dumating sa akin pagtapos ko mawala sa Batang Quiapo. Binigyan lang tayo ng oportunidad, paghirapan natin, pagsikapin kasi sa huli tayo na yon. Nakakalungkot lang isipin na tumulong ka na, sa huli ikaw pa ang magiging masama. Kuya, sana wag ka madadala tumulong lalo na sa mga baguhan at veteranong artista. Nandito ako palagi para sa'yo. Jorel Ramirez's testimony. Rod, ba't hindi mo ilagay sa post mo kung anong mismong aktual na pangyayari, ba't ka lumapit doon? Ano yung nilalapit mo at anong ginawang aksyon ni Direk Coco para matulungan ka pa bukod sa pinasok ka sa FPJ's Batang Quiapo? And sa pagkakaalam ko, sa kwento sa akin ng malapit na kaibigan ko dyan sa show namin, hindi maliit na figure yung binibigay sa'yo ni Direk Coco na pinansyal pang tulong sa'yo. Napakaswerte mo, tol. Alam mo, nung araw dumadaan ka sa newsfeed ko dahil meron tayong common friends. Alam ko kung ilan lang ang followers mo, kakapiranggot. Pero nung napasok ka sa Batang Quiapo, di ba lumago? Hindi ba nakatulong sa'yo yung show para makilala ka ng ibang fans ng FPJ's Batang Quiapo na magkaroon ka rin ng sarili mong fanbase? Hindi mo ba nakikitang mabuting pagkakataon yun na binigay sa'yo ng Diyos na nakasama ka dun sa show? Ano nangyari, tol? Ano nangyari sa'yo, Rod? Jersey Soriano's testimony. A good man is one who is compassionate and cares for the well-being of others. Tahimik pero malambot ang puso, mapagmasid pero nakakaunawa. 8 years ago nang makilala ko si Direk CM during YouTube days. Hindi ko makakalimutan yung unang akbay at salitang basta magwo-work tayo . After 2 weeks, nag-reach out sa akin ang production and the rest is history. A man of wisdom, generous and compassionate at super mapagmahal sa trabaho at sa mga kasama. Kaya magtataka ka na lang talaga bakit inaabuso at sinisiraan ng mga taong hindi grateful sa buhay at mapagmataas. Isa ako sa patunay na kapag marunong ka maka-appreciate at nasa tamang gabay ng isang mabuti at magaling na leader, ay matututo ka makisama, makibagay at ma-appreciate ang mga bagay, trabaho at oportunidad na binibigay sa'yo. Isa yun sa pinagpapasalamat ko kay Direk CM na dadalhin ko kahit saang trabaho ako mapunta. Maraming salamat Direk Coco sa kabutihan at pagmamahal sa amin na mga tinulungan mo mula sa ibaba. Isang patunay na hindi hahayaan ng Diyos na masisira ang isang mabuting tao. Makakapagtapon sila ng putik, paninira at masamang kwento sa isang totoong tao. Pero hindi matutulog ang Diyos para gamiting instrumento ang mga taong titindig sa katotohanan. Jobert Austria's testimony. Naiinis ako sa'yo, Direk Coco, kasi pinapagalitan mo ako dati sa set pag hindi ko sineseryoso ang mga eksena ko, lalo na sa drama. Naiinis ako sa'yo kasi kahit pa ulit-ulit akong umalis, hindi mo pa rin ako tinanggihan pag bumabalik ako sa'yo. Ayan tuloy natuto akong maging masipag at maging matyaga. Naiinis ako kasi dumami masyado ang work ko dahil sa training mo sa akin. Hahaha! John Medina's testimony. Pops, isa ako sa mga matagal mo na nakatrabaho at naging matalik na kaibigan bago ka pa naging si Coco Martin na kilala ng lahat ngayon. Kaya alam ko at nakita ko mismo kung gaano kakabuti at katotoo bilang tao, hindi lang bilang artista. Lahat ng shows mo, kasama mo ako. Nasaksihan ko kung paano ka magtrabaho, walang kapaguran, walang arte, puro puso at disiplinado. Lalo na sa mga veteran actors natin na matagal nang nawalan ng proyekto, hindi mo sila kinalimutan. Binigyan mo sila ng pagkakataon, respeto at panibagong simula. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo.
Hindi alam ng karamihan kung gaano ka matulungin kasi hindi naman lahat umaabot sa social media. Hindi ingay o palakpak ang dahilan kung bakit ka tumutulong. Tumutulong ka dahil alam mo ang pakiramdam ng maghirap, magsumikap at lumaban ng mag-isa at patas. Alam mo kung paano magsimula sa wala. Kaya ngayon, lahat ng meron ka, gusto mo din i-share sa iba lalo na sa mga taong nagsusumikap at gustong umahon. Ang dami mong natutulungan na hindi mo naman obligasyon. Hindi mo sila kaano-ano, pero tinutulungan mo hindi lang basta sa abot kamay, kundi sa paraang mabigyan sila ng bagong pag-asa at bagong buhay. Marami ang lumalapit sa'yo at hanggat kaya mo, nag-e-extend ka ng helping hand. Hindi nila nakikita ang sacrifices mo, ang puyat, ang pagod, ang pagiging direktor, artista, creative mo, na sobrang busy mo, pero gumagawa ka pa rin ng oras para sa iba, para makatulong ka sa kanila. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang puso mo. Kaya sana sa lahat ng mga natulungan mo, maging sapat na ang pasasalamat at respeto. Ikaw ang tumulong sa kanila noong wala silang ibang malapitan. Sana huwag na itong hanapan ng butas o lagyan ng kung ano-anong negatibong issue. Minsan, sapat na ang tahimik na pagtanaw ng utang na loob at pagpapahalaga. Proud ako sa iyo, Paps. Hindi lang sa narating mo, kundi sa klase ng tao na pinili mong maging. Mark Anthony Andaya, or also known as Big Mac's testimony. Hindi niya obligasyon na bigyan tayo ng trabaho. Lahat tayo, sino man tayo. Hindi niya obligasyon yun. Akala ba ninyo obligasyon na ni Direk Coco yan? Na porket ni-request natin, sinabi natin at umuo siya, obligasyon niya na dapat na niya agad-agad gawin? O dapat niya talagang gawin, literal? Diba? Master Feet Kahuban's testimony. 3 years kami mahigit sa BQ pero wala ni isang staff or direktor ang nagmura or tumrato ng hindi tama. Sobrang thankful nga kami kasi kahit sobrang maraming mabibigat na artista ang nakakasama namin or nakaka-eksena, hindi kami na out of place. Sorry Kuya Rod Navarro Jr. Alam ko sa maikling panahon na nakakasama ka namin sa set ay naging mabuti ka naman. Pero yung dating ng post mo at mga aligasyon ay napakalayo sa totoong nangyari. Biglang nag-flashback sa akin yung last day mo na kausap kita. Kita ko sa'yo ang kalungkutan at ayaw mo pa talaga mawala sa eksena, pero ayun talaga ang takbo ng kwento ng character mo. Pero sana nga kung may pinagdadaanan ka, sana malampasan mo yan. Pero di sa paraang ganyan nasisiraan mo si Direk na napakaraming natutulungan at isa ka na dun. Huwag mo sana masamain tong post ko. Payo lang bilang naging katrabaho. At nga pala, anak ako ni Antonio Pasinaje Kahuban Jr. Yun lang ya, ingats ka palagi. Collie Tugista's testimony. Ang mga taong nakakalimot sa mga kamay na tumulong sa kanila ay mas naglalantad ng tunay nilang pagkatao kaysa sa mga taong pilit nilang binabaliwala. Direk Coco, lumaki sa hirap tunay na streets, nakaranas ng hirap nagsikap umahon, nagsha-share ng karanasan at pinagdaanan niya kung ako bibigyan ng pagkakataon makasama ng matagal tong tao na to. Hindi ko sasayangin yun at ipagpapasalamat ko yun dahil mas marami pa akong matututuhan sa kanya para magamit ko rin sa buhay ko. Sundan mo yung may napatunayan na dahil nandyan ang tamang daan. Pag naniwala ka sa lubungan ng mukha, lulubong din buhay mo. At the end of the day, there are two sides to every story, but the evidence being shared by those who were actually on set speaks volumes. What do you think? Do the testimonies from Coco's colleagues clear his name? Or do you think there's more to Rod Navarro Jr.'s side of the story? Let us know your thoughts in the comments below. Don't forget to like this video and subscribe for more updates as we wait for Coco Martin's official statement. See you in the next one.